Nakaharap ni Kumadori ang nakakatakot na beast form ni Chopper. Ngunit wala daw siyang balak sumuko dahil isang karangalan ng makalaban ito. Sinubukan niyang umatake ngunit balewala sa makapal na balahibo nito. Sinunog niya rin ito ngunit hindi naman umepekto sa halimaw. Ginamit ng agent ang kanyang buhok upang pulaputan ito, subalit umatungal ito ng malakas at dahil nanginginig ang buong katawan ay natatakot na lumapit ang kanyang buhok sa halimaw. Tumanggi pa rin na tumakas si Kumadori dahil bihira lang ang ganitong karanasan. Nagsimula siyang umatake ng napakaraming tempest kick sa mukha ng halimaw. Ngunit mas nainis lang ito kaya hinampas siya ng napakalakas. Nakaalis na si Frankie sa butas at nakuha niya ang susi nito na number 4. Pero ang hinahanap niya ay number 2 kaya hahanapin niya si Khalifa. Si Khalifa naman ay naliligo habang si Nami ay nawalan ng lakas sa di malamang dahilan. Nagbihis na si Khalifa para makipaglaban. Naisip ni Nami na baka may kinalaman ang paliligo nito sa nangyari kay Sanji. Kalaunan ay bumalik na ang lakas ni Nami at umatake siya gamit ang sandata na may kidlat ngunit nakatakas ang agent. Ngunit may nakaabang pala na ulap sa itaas nito kaya nakapagpalabas ng malakas na kidlat si Nami. Pagkawala ng usok ay nakita niyang nakaligtas ang babae dahil binalot nito ang sarili sa safeguard kaya protektodo. Giit nitong ang devil fruit niya ay bubble no mi, kaya nakakapagpalabas siya ng bubbles at nakokontrol ito. Kinontrol niya ang bubbles mula sa bathtub at pinapunta sa kanyang katawan, kaya nagmukha siyang isang malaking puta, ay tupa pala. Tapos tinira ang mga ito patungo kay Nami, dahil dito ay naisip ng navigator na mawawala ang kanyang lakas pag tinamaan ito, tulad ng nangyari kanina noong naapakan niya ang bubbles sa sahig. Tinamaan siya nito kaya nawalan muli ng lakas tapos sinipa siya ni Khalifa. Ngunit nang matanggal ang bubbles ay nanambalik ang lakas. Umatake siya ng Thunderball ngunit masyadong mabagal kaya nakapunta sa likod niya ang agent at sinabon ang kanyang legs kaya hindi na siya makatayo. Samantala si Kumadori ay naghihingalo dahil sa atake ng halimaw na Chopper. Lumapit ito sa kanya at pinisat siya ng parang langaw at pinagsusuntok pa nito habang nasa sahig hanggang sa maging giniling saka ito sumigaw ng napakalakas. Narinig ni Frankie ang sigaw nito tapos narinig niya ang pagyanig. Pag-akyat ay nakita niya ang halimaw na hawak si Kumadori na parang isang basahan na itinapon sa napakalayo. Naisip ni Frankie kung ito ba si Chopper ngunit maging siya ay inatake din ito. Di makapaniwala ang Navy nang makita ang isang agent na natalo. Nahulog naman si Frankie at si Chopper ay umaakyat sa gusali. May naririnig si Robin kaya napahinto sa paglalakad. Kaya kinuha siya ni Lucci at sinabi ng chief na walang pag-asang mailigtas pa siya ni Luffy. Ngunit narinig ni Lucci na may tumatakbong paparating. Tapos narinig nila na may tumawag kay Robin kaya kabado ang chief. Nakita ng bida ang isang pinto ngunit mabilis lang itong winasak. Tapos nakita niya na naghihintay sa kanya si Lucci. Sa tuwing umatake ang mga kalaban ay ang espadang hawak ni Usopp ang ginagamit ni Zoro kahit takot na takot ang sniper. Samantala si Nami ay hindi pa rin makabangon dahil sa bubbles ni Khalifa, ngunit hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa dahil minamaliit siya ng agent ay may tsansa siyang manalo. Kumilos na rin si Frankie upang hanapin si Khalifa at kunin ang susi na hawak nito. Si Sanji naman ay hindi pa rin makakilos. Sa labas ay ginagawa ng Giants ang lahat para hindi makapasok ang mga Marine. Subalit pinuntirya sila ng mga kanan sa binti. Saka sumugod ang napakaraming Marine kaya napatumba si Kashi. Sunod na tinira ng mga kanan ay si Oimo. Napansin nila Paul na napapagod na ang Giants dahil napakarami talaga ng kalaban. Kalaunan ay nakapasok na ang mga ito, kaya napaligiran ng kakaunti nilang grupo. Nagmamadali si Spandam na itakas si Robin. Kaya tumawag siya sa CP9 para manghingi ng report, ngunit napansin ni Robin na ang ginamit nito ay ang Golden Snail, kaya aksidente siyang nakatawag ng Buster Call. Kagad na naalarma ang headquarters upang magpadala ng 5 pinakamalapit na Vice Admiral at 10 battleship. Naririnig ng buong Inis Lobby ang sinasabi ni Spandam kaya nalaman ng lahat na aksidente siyang nakatawag ng Buster Call. Pinangatawanan na lang ng chief ang nagawa dahil kailangan daw minsan ng sacrifice upang matalo ang kasamaan. Giit ni Robin na walang patawad ang Buster Call dahil kahit ang mga kapwa Marine ay papatayin nila kaya nag-alala ang mga tao. Giit ni Spandam na ayos lang na mamatay ang mga sundalo nila kung ito ang makakabuti sa mundo ngunit hindi niya alam na naririnig ng mga ito ang sinasabi niya. Napansin ni Robin na naka-on pa ang transponder snail kaya kinabahan na naman ang engot na chief. Tapos nagbabala si Robin na kailangan na nilang tumakas kung ayaw nilang madamay sa Buster Call kaya sinapok siya ni Spandam. Dahil sa mga narinig ay nagtakbuhan ng lahat ng mga Marine upang iligtas ang sariling mga buhay. At naiwan sila Polly at Frankie family na nakatali. Narinig ni Luffy si Robin sa transponder snail ni Lucci. Sinabi ng agent na nasa likod ng pinto ang babae, kaya agad na sumugod ang bida sa kanya.
Sinuntok ni Luffy ang agent sa katawan ngunit hindi nasaktan kaya nagsabayan ng dalawa, tapos nagtama ang kanilang mga kamao sa isa't isa na siyang sumira sa mga bagay sa paligid. Naghanda ang bida sa pag-atake, at mabilis na sumugod upang ibalibag si Lucci. Tapos tumakbo siya patungo sa pinto, ngunit mabilis na kumilos si Lucci at tinamaan sa ng sipa sa mukha. Binato ni Luffy ang agent ng malaking box, tapos sumunod siya at pinagsusuntok ng napakabilis si Lucci ngunit kahit isa ay walang tumatama. Tapos nagpatuloy ang kanilang mga napakalakas na mga suntok at sipa sa isa't isa, tapos nagawa siyang masipa sa katawan kaya tumama sa itaas. Hinabol lang ni Luffy ang kanyang hininga sandali at muli siyang sumugod gamit ang malakas na atake ngunit nasalag lang ito ng kalaban. Nakita na rin ni Kokoro sila Chimney, at sinabi ng bata na tinulungan niya ang isang pirata na mahanap ang sikretong lagusan, kung saan matapos nitong wasakin ng makapal na pinto ay naging maliit itong parang isang bata. Giit ni Khalifa na kailangan niya nang tapusin si Nami dahil paparating na ang Buster Call. Kaya naman muli niyang nilagyan ng mga bula ang buong katawan nito, at tuluyan ng walang nagawa si Nami dahil hindi niya na rin mahawakan ang sandata. Pinipilit pa rin lumaban ng dalaga sa kabila ng kalagayan nito. Inatake na siya ng agent pero ang inaatake pala nito ay puro lang mga imahe gamit ang mist. Tapos biglang lumabas mula sa pader si Chopper, kaya inakala ng agent na si Nami ito. Nagmamadali na rin ng giraffe at ang lobo na tapusin ang dalawa, ngunit patuloy pa rin na lumalaban si Zoro gamit ang sniper sword nito. Natatakot na talaga si Usopp sa nangyayari, ngunit nang sinabi ni Zoro na natatakot daw ang mga kalaban dahil sa aura ng sniper sword ay muli siyang nabuhayan ng loob. Sumugod ang mga agent sa kanila, kaya umatake si Zoro gamit ang sniper sword. Ngunit matapos ito ay nagalit siya sa swordsman nang malaman na ginagamit lang pala siya nitong pain. Naisip ni Nami ayon sa sungay at sombrero nito na baka ito si Chopper. Tumalon-talon sa hangin si Khalifa saka inatake ang halimaw sa mukha, ngunit maging si Nami ay inaatake nito. Kinuha ni Chopper ang bathtub kaya tumagas ang tubig, at inihagis ito sa labas patungo sa kinaroroonan ni Sanji. Pareho silang inaatake ng halimaw. Tapos binutas nito ang pader patungo sa pasilyo. Umatake muli si Khalifa, ngunit tagumpay na nakailag si Nami dahil nakabalik na pala sa dati ang kanyang paa dahil sa tubig. Balak niyang magpunta sa tubig ngunit sinipa siya ng agent. Tapos kinapitan pa ng mga bula kaya nawala na naman ang lakas. Sumugod ang agent at ginamit ang pistol finger kay Nami, ngunit dahil madulas ang katawan ay tumalsik lang ang navigator. Gumawa si Nami ng mga ulap, tapos nagpalabas siya ng ulan kaya nakabalik na sa dati ang katawan. Saka gumawa siya ng mirage para makapagtago at makagawa ng mga imahe. Giit ng agent na walang kwenta daw ang mga illusion, ngunit gumamit ng Thunderball si Nami kaya hindi nito malaman kung ano ang mga totoong atake kaya naman tinamaan siya nito. Isa-isang inatake ni Khalifa ang mga imahe ng Mirage, ngunit muling gumawa ng mga bagong ilusyon ng babae at naghanda ng Dark Cloud Tempo. Kaya nagtago si Khalifa sa mga bubbles. Tapos umatake siya ng Bubbles Tidal Wave patungo kay Nami. Kaya gumamit si Nami ng hangin para makagawa ng butas at makatakas subalit nawala ang kanyang mga illusion pagpunta sa kabila. Saka mabilis na tinamaan si Nami ng finger pistol ng agent. Ngunit hindi nito alam na may namumuong dark cloud sa likod. Kaya naman tinamaan ng napakalakas na boltahe ang katawan ng CP9 agent na siyang tumapos dito. Tumalsik si Luffy mula kay Lucci. Ngunit agad siyang sumugod ng mga suntok pero walang tumama, kaya muling nagtapat ang kanilang mga kamao pero nagawa siyang masipa ni Lucci. Bumalik ang bida sa laban at mabilis na inatake ang agent saka sinubukan niya itong kagatin. Ngunit binalibag naman siya nito. Muling sumugod ang ating bida ngunit napatalsik siya ulit patungo sa pinto, kaya mabilis na nagpunta si Lucci para pigilan siya. At nagawa siyang mapatalsik sa kabilang direksyon. Nakakyat si Frankie na itinatanong kung nasaan si Chopper dahil papatayin daw niya ito, ngunit binatukan siya ni Nami. Dahil kailangan nila ang susi para kina Zoro ay pinunit-punit ni Nami ang damit ni Khalifa para mahanap ang susi. Gumawa ng napakatinding hangin si Kako patungo sa kanila, kaya nabitiwan ni Usopp ang espada. Tumakbo si Zoro para kunin ito, at hinabol siya ni Kako ngunit nakuha niya pa rin ang espada. Nag-teleport ang dalawa at sabay na umatake. Tapos biglang dumating doon ang isang halimaw, at nakilala nilang si Chopper ito dahil sa sungay at sombrero. Hinabol sila ng halimaw dahil wala itong kontrol sa sarili. At nang makaligtas ay umatake si Zoro patungo sa mga agent, saka dumating si Frankie at binalak na ihulog sa dagat ang nagwawalang halimaw. Kaya nabutas ang pader at nahulog ang reindeer, saka siya sumunod para iligtas ito. Samantala nakatakbo si Robin mula kay Spandam. Kaya ginamit ng chief ang kanyang elephant sword sa babae, at tumama ito kay Robin patungo sa pader. Naibalik na ni Frankie si Chopper sa normal. Saka nagtataka siya kung ito ang unang beses na maging halimaw ito dahil hindi din alam ng mga kaibigan nito ang gagawin. Lumabas sila Chimney mula sa box, saka nakipagkita sila kay Kokoro upang may magbabantay kay Chopper bago umalis ang cyborg para tumulong. Binigay ni Nami ang number 3 at 4 na susi kay Frankie para dalhin kay Robin. Tapos bago sila maghiwalay ay nagkasundo na magkikita sila sa Gate of Justice.
Kalaunan ay nakarating na si Nami kina Zoro kaya nakawala na sila sa handcuffs. Kagad na sumipa si Coco, mabuti ay sinalag ito ng swordsman habang nagtatago lang ang dalawa sa likod. Tapos sumugod si Zoro ngunit nakailag ang mahabang leeg nito, tapos gumamit ito ng nose pistol kaya sinalag ng binata. Na sa sobrang lakas ay yumayanig ang paligid. Ngunit nagawa ni Zoro na mapatalsik ito patungo sa malaking bato. Nakalimutan nila si Jabra, ngunit ayaw na nitong makipaglaban kaya binigay na lang ang susi dahil isa daw siyang pacifist. Ngunit pagdampot ni Usopp ay bigla itong umatake kaya sapol na sapol ang katawan nito. Sa kabila nito ay bumangon pa rin ang Sniper King at tinira ng mga pampasabog ang Wolf. Ngunit nakapunta na pala ito sa likod nila, kaya napatalsik nito muli si Usopp. At habang nasa ere ay pinabaon ni Jabra ang mukha nito sa lupa, tapos tinadtad pa nito ng atake. Sumugod si Nami upang iligtas ang kaibigan, ngunit umatake ng malakas si Jabra sa lupa kaya nabitiwan ng sandata. Tapos sinakal nito si Usopp na wala ng lakas at naghandang tapusin ngunit busy si Zoro sa kanyang kaharap. Tinuluyan na ni Jabra ang sniper, ngunit sa tamang pagkakataon ay dumating si Sanji kaya tumalsik sa pader ang Wolf. Sinabi nitong natanggal ang powers ng bubbles ni Khalifa nang malagyan siya ng tubig mula sa nahulog na bathtub. Kalaunan ay nakita nila na malapit nang bumukas ang napakalaking Gate of Justice, kaya kailangan na nilang magmadali dahil kapag nakalagpas dito si Robin ay hindi na nila ito masusundan. Patuloy na pinipigilan ni Lucci ang ating bida na iligtas si Robin. Gumamit si Luffy ng Gomu Gomu no Gatling, ngunit hindi niya na nga matamaan ay nahuli pa ang kanyang kamay kaya naihagis siya nito. Samantala si Robin ay pinipilit ng chief na dalhin, si Frankie naman ay tumatakbo na dala ang susi na may number 3 at 4. Habang naglalakad ay nagdo-drawing ng guide si Chimney upang makita ng mga kasama kung nasaan ang lihim na lagusan. Napakainit din ng bakbakan ni Zoro at ng giraffe, ngunit halos magkapantay sila ng lakas nito. Sa labas naman ay nagsiksika na ang mga marine sa sea train upang makaligtas sa paparating na Buster Call. Nakatakas sila sa pagkakatali dahil nagpapanggap lang pala na nakatali si Polly gamit ang sarili niyang lubid. Dahil sa Buster Call ay napagdesisyonan nilang umasa na lang nakakayanin ng Straw Hat Pirates ang mga kalaban dahil kailangan na rin nilang tumakas. Samantala kakaalis pa lang ng 10 battleship ng Navy patungo sa Enies Lobby. Kumilos na si Jabra kaya pinatakbo na ni Sanji ang dalawa. Sumugod ang Wolf patungo sa Cook, ngunit nasabayan nito ang atake niya, pero tumalsik pa rin si Sanji sa lakas nito. Lumakas na ulit ang loob ni Usopp kaya siya naman ang nangunguna patungo kay Robin. Natawa na lang sa kanila si Jabra, ngunit dahil nawala sa focus ay tinamaan siya ng napakalakas na sipa ni Sanji. Muli itong umatake ngunit nakatakas ang Cook, saka nito pinagsisipa ng napakabilis ang likod ng Wolf. Gumamit ng low kick attack si Jabra kaya tumalon si Sanji, tapos pinagsisipa na naman niya ng napakalakas at napakabilis ang CP9 agent. Saka ibinigay ang pinakamalakas na atake ngunit walang kwenta sa iron body technique ni Jabra. Kaya pag-atake niya ay talsik na naman si Sanji sa pader. Ngunit muli itong bumangon at pinagsisipa ng mabilis ang Wolf hanggang tumalsik. Giit nitong tinatanggap niyang malakas si Sanji kaya binigay na niya ang susi. At nagkunwari pa ang Wolf na si Robin daw ang nawawala niyang kapatid kaya nakiusap kay Sanji na iligtas ito. Ngunit pagdampot niya dito ay aatake na naman ang Big Bad Wolf kaya agad na sinipa ni Sanji patungo sa kisame at na-stock ang ulo nito. Hindi pa rin sumusuko ang bida sa mga atake niya kay Lucci. Ngunit tinamaan siya ng malakas na suntok sa katawan kaya talsik sa sahig, pero agad ding bumangon. Nahulog si Jabra mula sa kisame, samantala nakuha na ni Sanji ang susi niya kaya tumakbo na ang Cook patungo kay Robin. Homable ang Wolf ngunit nasipa siya sa mukha nito. Tapos bumalik si Sanji kaya gumamit ng iron body si Jabra, ngunit nagpunta ito sa likod at pinatid ang agent. Habang nakahiga ito ay saka inatake ng lalaki pero nakatakas pa rin. Naiinis na daw si Jabra kaya tumalon-talon siya ng napakabilis sabay suntok ngunit nakaiwas pa rin ang Cook, subalit tagumpay na naglanding kay Sanji ang pangalawang malakas na suntok. Tapos tumalon-talon sa hangin at nagpakawala ng Tempest Kick Lupus Fall sa kinaroroonan ni Sanji. Inisip niyang panalo na siya sa laban, ngunit tumayo pa rin si Sanji kaya sinipa ito ng agent. Muling bumangon ng Cook at nagpaikot-ikot hanggang sa magkaroon ng laba ang kanyang paa. At matapang na sumugod sa Wolf ng napakatinding sipa kaya naramdaman ng agent na nasusunog siya at tumalsik ito patungo sa kabilang pader. Pagkatapos ay hindi mapakali dahil nararamdaman pa rin ang init. Sumugod si Sanji patungo sa kanya at muling ginawa ang malakas na sipa ngunit nakatakas ito. Tapos sumugod ang Wolf kaya tinamaan sa katawan ng Cook. Ngunit sinabi nito na sinadya daw niya ito para makalapit sa Wolf para tumama ang pangwakas niyang atake. Sinipa na ito ni Sanji papunta sa ibaba gamit ang Black Leg style kaya bumaon sa sahig at sa sobrang lakas ay tuluyang tumapos sa CP9 agent. Dahil sa paglalaban nila Zoro at Coco ay umusag ang itaas na bahagi ng tore. Samantala si Sanji ay nakita ang guide na sinulat ni Chimney patungo sa Gate of Justice. Si Spandam naman ay nadala na sa itaas ang babae. Kung saan nabahala si Robin nang makitang malapit nang mabuksan ang Gate of Justice. Lumaban si Robin sa lalaki at sinubukan niyang tumakbo pero natumba siya.
Si Frankie naman ay nagmamadaling magpunta kay Robin. Nag-report naman ng mga battleship na 10 minuto na lang ay makakarating na sila sa Enies Lobby. Nakarating si Frankie sa kinaroroonan ni Luffy, at nalaman niyang ang pinto sa likod ni Lucci ang daanan upang makarating kay Robin. Umatake ang swordsman at sinalag naman ito ng ilong ni Coco, kaya nagseryoso na si Zoro at balak gumamit ng two-sword style. Sumugod siya at inatake ang ulo ng giraffe na si Coco. Ngunit nagawa siya mahampas ng leeg nito kaya talsik ang swordsman. Tapos nag-transform si Coco na isang perfect cube. Saka winasiwas ang mga kamay at paa, kaya nahulog kay Zoro ang mga maliliit ngunit napakaraming atake mula sa itaas na sa sobrang dami ay hindi na niya nasalag. Pagkatapos ay inatake pa siya ng ilong nito. Nanghihina na si Zoro ngunit hindi pa rin siya susuko. Nilabas niya ang isang espada para subukang hiwain ang makapal na balat ng kalaban. Nag-focus si Zoro at sa isang iglap ay natanggap ng giraffe ang kanyang atake, ngunit wala pa ring epekto sa iron body technique ng agent. Kaya ginamit ni Zoro ang gorilla mode. Tapos nagsabayan sila sa malakas na pag-atake, at si Zoro ang nanalo sa pagkakataong ito sa palakasan nila. Sumugod si Luffy at umatake ngunit napakabilis talagang kumilos ni Lucci kaya hindi niya ito matamaan. At siya pa nga ang nasipa nito sa katawan kaya tumalsik patungo kay Frankie. Tapos umatake ng mga Tempest Kick si Lucci patungo sa cyborg. Ngunit nakaligtas ito at umatake ng weapons left, pero nag-teleport ang agent sa harap niya para suntukin. Mabuti ay umatake si Luffy kaya napigilan ito. Pagkatapos ay sinabi ni Luffy na tumakas na si Frankie upang mailigtas nila si Robin. Natungad si Luffy ng agent ngunit kumapit ang bida sa katawan nito para tuluyang makaalis si Frankie. Ngunit tumalo ng CP9 at binalibag sa sahig ang bida, kaya nakatakas ito at humarang kay Frankie. Gumamit ito ng finger pistol ngunit pinigilan ni Luffy ang kamay at sinabing siya ang kalabanin. Pumasok ang leeg ng giraffe para sa bagong teknik tapos gumamit ito ng nose pistol kaya muntik na si Zoro. Sinubukan niyang atakihin ang leeg ngunit nagpaikot-ikot ang katawan nito. Saka magpapakita daw ito ng bago na namang teknik kaya tumayo ng parang kung fu master. Subalit umatake ito ulit ng nose pistol at si Zoro ang gumamit ng bagong teknik kaya nasira ang kisame. Tumalon-talon patungo sa itaas ang giraffe tapos pagbaba ay may dala na itong dalawang malaking espada. Nagsabayan ng mabibilis at malalakas na atake ang dalawang swordsmen at nagawa niyang ma-deflect ang sandata ng giraffe. Tapos naghanda ng leopard spinning attack si Zoro at umiikot siyang sumugod sa giraffe na ikinahilo nito kaya tagumpay niyang napinsala ang CP9. Si Coco naman ang umatake gamit ang mga paa nito ng Tempest Shuriken, ngunit lahat ay nagagawang masalag ni Zoro. Saka naisipan nitong gumamit na rin ng giraffe blast patungo sa katawan ng swordsman, tapos ginamit niya ang mahabang leeg ng parang letigo kay Zoro habang nasa sahig, tapos mas binilisan pa nito ang pag-atake. Hinihingal na si Zoro nang gamitan ni Coco ng furry slash pero nasalag pa rin, at muli silang naglaban ng napakabilis ngunit napipinsala si Zoro. Dahil dito ay nagawa nitong mapalabas ang kakaibang aura sa katawan na tila maraming mga kamay. Nabahala si Coco dahil sa nakita niya, saka sinabi ni Zoro na katapusan na ng kalaban. Gagamitin daw ni Coco ang atakeng ginamit niya kanina upang mahiwa ang gusali pero doble daw ang lakas. Ngunit mas lumakas ang aura ni Zoro, saka naghandang gamitin ang Demon Aura 9 Sword Style Asura. Tila naging tatlo si Zoro sa paningin ni Coco, at pag-atake ng agent ay nagawa ng swordsman na masira ang kanyang atake. Tapos sumugod ito at nagkaroon ng napakatinding liwanag sa tore at nakitang natalo ang CP9 agent. Bumalik ito sa pagiging tao bago ito tuluyang bumagsak. Saka sinabi ni Zoro ang pinapasabi ni Polly na tanggal na sila sa trabaho. At bago mawala ng malay ay nabitiwan nito ang susi na number 5. Dumating si Sanji at binigay dito ni Zoro ang huling susi. Samantala sila Zambay at Polly ay tumatakbo sakay ng mga giant upang tumakas bago dumating ang mga Navy ship at 5 Vice Admiral. Tumatakbo na rin sila Kokoro at Chimney. Tuluyan ang naibaba ang tulay na dadaanan ni Spandam patungo sa gate. Kaya excited na daw ang chief na may sulat sa kasaysayan dahil sa pagliligtas niya sa mundo. Sinubukan na naman na tumakas ng babae mula sa kanya. Ngunit naabutan siya ni Spandam kaya pinili nitong kumapit gamit ang ngipin para hindi siya madala sa kabila ng gate. Samantala si Luffy ay inatake ni Lucci ng napakaraming finger pistol pero hindi ito tumatalab sa taong goma. Sinubukan muling tumakas ni Frankie ngunit matindi talagang magbantay ang pinakamalakas na agent ng CP9 kaya sinuntok ito ng cyborg, ngunit hindi man lang gumalaw si Lucci. Nagtaka si Frankie dahil ito ang atakeng tumapos kay Fakuro, giit ng agent na mas malakas siya ng 5 beses sa natalo niya saka umatake ito ng napakalakas sa katawan ng cyborg. Ngunit bago pa niya matapos si Frankie ay inatake ito sa mukha ni Luffy, kaya napahanga ang cyborg dahil napatalsik ito. Tapos nakita niyang ginamit na ni Luffy ang Gear Second. Nag-transform na rin si Lucci na ikinatakot ng cyborg. Saka umatake ang agent patungo kay Frankie ngunit iniligtas na naman ng bida.
Nag-teleport ang Leopard patungo kay Luffy ngunit nagagawa na rin ito na kumilos ng mabilis. Saka umatake ng napakalakas kaya talsik pa rin si Lucci kahit naka-iron body technique. Kaya naman nakatakbo na si Franky patungo kay Robin. Yumayanig ang paligid dahil sa paggalaw ng Gate of Justice at kalaunan ay tuluyan na itong nabuksan. Samantala patuloy ang pagtakas nila Polly habang sakay ng dalawang giant. Wala na silang magawa kundi ang umasa na makakabalik ng ligtas ang mga kaibigan na naiwan doon. Giit ng bida na may tiwala siyang maliligtas ni Franky si Robin, si Lucci naman ay di makapaniwala na may ibubugad din pala si Luffy. At hanggang ngayon ay hindi pa rin sumusuko ang dalaga na may magliligtas sa kanya. Pumakyat ang mga marine sa hagdan mula sa barkong magsusundo kay Spandam upang salubungin siya. Kaya napilitan na itong gumamit ng lubid para mapilit sumama ang babae. Dagdag pa nitong kapag may sumunod daw sa kanila sa tulay ay sasabog ito. Samantala si Franky ay paakyat na sa hagdan upang iligtas si Robin. Kailangan na nilang bilisan kaya tumakbo na ang chief ngunit ayaw pa rin maglakad ng babae, kaya isiniwalat ni Spandam na tatay niya daw ang tumawag ng Buster Call sa Ohara, upang malaman daw ni Robin na wala siyang pag-asang makatakas sa world government. Tawa ng tawa ang chief, samantala hindi mapigilan ni Robin ang mga luha dahil sa sobrang puot. Dumating si Franky sa tulay kaya sumabog ito, at tumalsik ang cyborg patungo sa dagat. Nang makita ito ni Spandam ay natuwa siya, tapos nagmadali na rin patungo sa sundo niyang battleship kaya nakaladkad si Robin habang umiiyak. Ngunit bago siya makatawid ng gate ay may nagpasabog sa kanya. Kaya tumalsik ito patungo sa ibaba at bumaon sa sahig. Hinanap ng mga marinang may gawa nito, ngunit sila naman ang isinunod na pinuntirya dahil hindi nila makita kung saan ito nagmumula. Muling tumulo ang luha ng dalaga nang malaman na nagmumula ang atake sa maalamat na Sniper King sa tuktok ng Tower of Law. Samantala natatakot si Spandam dahil sa galing nito. Nakitang nandoon din pala sila Zoro at Sanji, at nagagalit si Spandam kaya muli siyang tinira ni Usopp. Saka ipinag-utos niyang barilin ng Sniper King, pero giit ng mga marine na hindi daw aabot ang bala nila doon. Tumakbo si Robin patungo sa mga kaibigan, kaya ipinag-utos na barilin nito sa binti. Ngunit pagputok ng mga ito ay dumating naman ang cyborg kaya wala sa mga bala nila ang tumama sa babae. Saka tinawagan ni Usopp si Franky na kunin ang kulay pulang tela dahil nandoon ang mga susi na nakuha nila sa mga agent na ikinagulat ni Spandam. Inisa-isa ni Franky ang mga susi upang matanggal ang Sea Prism Stone kay Robin. Dahil sa nalaman ay napagtanto ni Spandam na natalo ang mga agent niya. Dahil nakamtan na rin ang kalayaan mula sa Sea Prism Stone ay nagpalabas siya ng mga kamay sa mukha ng chief, tapos walang tigil niya itong pinagsasampal ng napakabilis hanggang sa magsawa siya. May dumating na napakalakas na cannonball patungo sa Enies Lobby. Dahil sa dumating na pala ang isa sa mga Vice Admiral na si Doberman para sa Buster Call. Dahil din sa pagbukas ng Gate of Justice ay nawala na rin ang dalawang whirlpool kaya malayang makakapunta doon ang mga battleship para paulanan ng mga kanan ng buong isla. Giit ni Zoro na kailangang tumalo ni Usopp upang hindi siya mapahamak. Natakot ang sniper dahil ordinaryong tao lang daw siya. Subalit dumating ang mga cannonball kaya tuluyang gumuho ang itaas ng Tower of Law, at nang makita ito ng mga marine ay lalo silang nagpanik dahil alam nilang hindi ordinaryong cannon ang ginamit dito. Tuluyang na itong nahulog sa waterfalls, akala ni Sanji ay kasamang nahulog si Usopp, ngunit mula sa itaas ay nahulog ang sniper pero hindi nila ito sinalo. Inutos ni Spandam na dakpin sila Franky at Robin bago pa dumating ang ibang mga battleship. Ngunit gamit ang kapangyarihan ni Robin ay sa taas bumaril ang mga ito. Tapos gamit ang humahabang kamay ng cyborg ay pinagsasampal nito ang mga mukha ng mga marine. Ang iba naman ay pinatid ni Robin, tapos nagbuga ng mga pako si Franky kaya hindi makaalis sa sahig ang mga ito. Pinasugod na ni Spandam ang lahat ng mga natitirang alagad. Kaya gamit ang weapons left ay pinasabog na lang sila ni Franky. Tapos binugahan niya rin ng apoy ang mga ito. Saka pinagsusuntok pa nito kaya talsik sila sa ere. Natakot ang mga natitirang marine sa nakita. Tapos nag-transform si Franky ng centaur mode pero nasa harap ang mga paa kaya natakot ang mga ito dahil isa daw siyang halimaw. Nagpalabas ng mga kamay si Robin sa mga batok nila at pinagpupukpok kaya napilitan ng mga ito na tumalon sa tulay. Dahil dito ay nanghingi ng reinforcement si Spandam pero nais lang pala nitong protektahan siya. Samantala patungo na rin sila Kokoro, Chimney at Nami sa kinaroroonan nila Robin gamit ang lihim na lagusan. Si Luffy naman ay walang katapusan ng pakikipaglaban sa CP9 agent na kasing bilis niya na rin kumilos dahil sa Gear Second. Nasipa ito ni Luffy sa katawan. Tapos sinubukan ni Lucci na tusukin si Luffy ngunit hindi niya matamaan ang bida, kaya tumalon ang taong goma at sinipa ang agent. Saka nagsabayan sila ng atake, pero si Lucci lang ang tumalsik. Sumugod muli ang agent, ngunit siya pa ang tinamaan ng jet pistol ng bida. Subalit kalaunan ay nawala na ang Gear Second ni Luffy. Naintindihan ni Lucci na gamit ang mga paa ay pinapataas ng bida ang blood pressure nito, at dahil sa rubber ang kanyang katawan ay kinakaya ito ng kanyang mga internal organs kaya nagkakaroon ng pambihirang lakas.
Ngunit hindi pa rin kaya ni Luffy na gamitin ito ng matagal, saka magdudulot din ito ng pag-ikli ng kanyang buhay. Sagot ng bida na mas mabuti na ito kaysa mawala ang mga kaibigan niya. Dahil sa pagsabog kanina ay nalaman daw ni Lucci na dumating na ang ilan sa battleship para sa Buster Call, kaya binutis niya ang pader para malunod ang mga kaibigan ni Luffy na nasa secret passage. Pinagbabaril ni Frankie ang bagong sumugod na mga marine. At tinorture ni Robin ang mga ito gamit ang Devil Fruit powers. Ipinag-utos ni Spandam na kailangan lang nilang mahuli si Robin, ngunit nakita nilang nandoon na ang mga battleship na agad na nagpaputok ng malalakas na mga cannon patungo sa mga gusali na dinadaanan ng dalawang giant. At hindi tumigil ang mga ito sa pagpapaputok sa isla sa pamumuno ng 5 Vice Admiral. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.